before this committee will roll on the quasi motion of Senator Risa, we will hear the mother. Ikaw yung inahan nung dalawa nandyan? Nung isa po, Mr. Ha? Nung isa pong Yung isa? bata. Sige, go ahead. Ano po, yung anak ko po, nag-aral siya nung nasa kapihan na kami. Nakahinto siya nung nagkaroon ng lindol sa amin. Kasi nga may mga aftershocks. Ayoko naman na ilagay sa risky na situation yung anak ko. Then pagka next year, nag-module siya kasi hindi pwede na mag-aral ang mga bata dahil sa COVID. So pinaaral ko siya through modules, 2 years. Then nung nag-face-to-face na, pinapunta ko siya sa nanay ko dun sa ibaba para makapag-aral siya ng, dalawa po sila, Mr. Chair, pinaaral ko po sila. Yun po, matagal na po silang, nung July, nung anak ko, kasi September po yung klase. Yun, pinababa ko sila para po mag-aral. Pinaaral ko po sila doon kasi malayo po kasi yung kapihan sa poblasyon. Doon ko po sila pinaaral. Binigay ko po yung nun sa mga parents ko. Hindi yung mga anak ko po pinaaral ko po talaga. Hindi po yung totoo na hindi na may pinaaral. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon po, nag-aaral po sila. Grade 10 yung panganay ko, yung kinuha nila. At yung pangalawa ko, grade 8. May tatlo po kasi yung anak ko. Sandali lang. What do you mean by kinuha nila? Kasi po yung anak ko, pinaaral ko nga po pinababa para mag-aral doon sa ibaba. Kasi wala po kasi, high school na po kasi. Malayo po doon sa amin, sa kapihan yung high school. Risky naman po yung daan. Malayo po ko 9 kilometers po kasi yun sa poblasyon, sir. So pinababa ko sila para mag-aral. Dalawa po sila, sir. Grade 8 at saka grade 10. Sino ang kinuha? Yung anak ko pong isa, yung babae, tinawagan daw siya. Anong grade yun? Grade 10 na ngayon. Grade 10? Oo. Sino kumuha? Nung pagkakaalam ko, tinawagan daw yung isang teacher niya sa school na may mag-i-interview daw sa kanila. Nung po, pagkakuha na po sa bata, in-interviews daw sila, tapos bago daw po kunin, sabi ng nanay ko, pinupunta-puntahan po ni Miss Lovely sa Bandal. Yan po yung babae. Kasamahan po namin yan sa kapihan. Pinupuntahan kasi yung bahay ng nanay ko at yung inuupahan niyang bahay, magkatabi. Kaya po, palagi niyang mag-witness ka. Dapat mag-witness ka. Kasi ganyan, may ibibigay kami sa'yo. Ganyan. So yung bata kasi, sir, kasi bata nga eh. Yun po talaga yung totoo. Bata nga, na-convince din po nila. Din yung pagkakuha na po ng bata yung in-interview, hindi na po nakauwi, sir. Hindi na po nakauwi yung bata. Yun nga, nung lumapit ako kay Mayor, pumunta kami sa opisina ni Mayor talaga. Hinadyo ko doon, minisa, sir. Naiuli na siya kang bata kay di nakatarong ng eskwela. Bis kay maoy akong punto nga. Akong ipa-eskwela, subos kaya arong dili mauntang agyang eskwela. Ilang gikuha. Dili nila ihatag kaya gilang ingon. Ang bata ko nung pagabot og 7 pataas, pwede na ko numupili o asa. Nagkaroon nagbata kay dito mas ilang kustudiya daw ako kay mangnugi sa ilang ipang istorya. Ang bata doon, dili na mo mudoon. Mahadlok siya na mo magkakita. Natingaan ako kay dili nagbata na mo mudoon bisang galing pagtapan pa. Matingaan ako kay mahadlok siya na mo magtapan. Pila edad? Anong edad ng grade 10? 16. 16? 16? Tapos, ayaw sumama sa'yo, ayaw lumapit sa'yo. O, nung kalaunan, nung nakuha na namin siya sa habeas corpus, sinabi niya na, Nay,
Giingnan ko nila itong pagkuha na to sa katong judge sa dapat to sa RM, sa katong pag-hearing na mo sa habeas corpus nga. Imo ko sa ngingnudan na nga, dili ka mo ba nila? Sakit sa akong kasing-kasing nga mismo ang bata din ang muban. Ilang gituluan ng bata nga rin makontra mi. Is this true, attorney? Kung bininwas niyo daw ang bata na huwag sumama sa mother? Mr. Chair, Yeah, go ahead. I need to answer because it's a serious allegation. Actually, noong April this year, marami na sa kanila, kasi before, ayaw talagang magsabi ng mga dating mga members nila. Tatanungin namin kung anong nangyari, ayaw talagang magsabi. So itong April lang this year, na mayroong dalawa na nagkaroon ng tapang na magsalita sa nangyari sa kanila, yung si Randolph Dison Balbarino, andito siya, kasi bumaba siya at saka naghanap ng trabaho sa baba, nag-support sa kanyang pamilya. Si Jackie Mondragon Basco, andito rin, bumaba din siya, nag-support sa kanyang pamilya. Pinag-asawa ni Jerins ang kanilang respective spouses. Doon nagsimula, yun ang nag-spark kasi nag-post sila sa social media na hindi nila kinaya yung nangyari sa kanila. In fact, nagkaroon ng suicidal tendency si Randolph. Sabi niya, ay, ang sarap namang tumalon nitong tulay kasi hindi ko kakayanin na yung aking asawa ay pinag-asawa ng iba. Yun, after that, marami nang nagsabi sa kanila, because of that revelations ni Randolph Olney and Jackie, marami nagsabi sa kanila na willing na rin silang magsalita. Kaya sinabi ni Mayor, o sige, magtayo tayo ng Socorro Task Force Kapihan para pakinggan sila. Yun na nga, parang yung group of selected department heads, parang quick reaction team, yung task force na yun. Ako yung naging chairman kasi ako yung pinaka-senior. Sa ngayon, pag-expand na, si Mayor na yung chairman, ako naging spokesperson. Sabi ng task force, sige, mag-conduct tayo ng meeting, pakinggan natin sila. So that was April 19 this year. Nagkaroon ng meeting between the task force, andun yung municipal officials, headed by the mayor, andun yung taga-PNP. Akala namin konti lang sila. Napakarami pala nilang nag-attend at saka they were crying. Yung mga nangyari sa kanila. Ilan sila? Marami, mga almost more than 30, almost. Paano sila nagka-gather? Were they invited by you? Were they collected? Sinabihan lang namin sila. Voluntaryo sila pumunta? O what? Voluntaryo. Sinabihan namin, sige, sabihin nyo sa mga kasamahan nyo, willing naman kayong magsalita. Sige, sabihin nyo. Pagpunta namin doon, sabihin nyo, napakarami doon, kasama na yung kanyang anak. Pumunta doon, nag-attend. So hindi nyo pinuck up? According Hindi. to the mother, kinuha ninyo, Hindi. dinala doon. Hindi, nag-attend sila doon at saka umiiyak sila sa kanilang mga karanasan. Kami rin, Mr. Chair, umiiyak din kami. Si Mayor umiiyak din. Kasi hindi namin sukat akalain na ganun pala yung nangyari sa kanila sa loob. Kasi dati ayaw nilang magsalita. Yun nga. At saka sabi ni Mayor, napakadelikado naman itong mga information ninyo. Sinabihan na yung MSWDO na sige, itemporary na muna natin pag-custody yung mga bata. Kasi takot na takot yung mga bata na because of that revelation, pipick upin sila. Pick upin yung private army nila. So yun. After that, nag-request si Mayor, after that meeting, nag-request si Mayor ng 4 investigative assistants doon sa NBI. Director nag-letter. Then sinabi ng director natin, pumunta yung mga NBI agent May 4. Pumunta din yung anak niya. Nagbigay din ng testimony na ganun ang nangyari sa kanila, yung mga forced labor, mga ganun. And then, hindi pa muna isinama yung kanyang anak kasi sabi nga niya, andun sa kanyang mother nakatira yung kanyang anak. Pero on May 6, Mr. Chair, tumawag sa akin yung mga kasamahan nila doon na
punta ka dito kasi andito yung tiyahin ng kanyang anak, yung kanyang kapatid, younger sister, gustong kunin forcibly yung kanyang anak doon kasi pumunta Sinong yung gustong kanyang kumuha? Sinong gustong kumuha? yung younger sister niya. Younger sister. Yeah, kasi yung kanyang anak umiiyak, pumunta doon sa mga bata din andun sa safe house. Sinabi na forcibly, sinabi niya kanyang tiyahin na i-recant daw, babawiin yung testimony ng anak niya doon sa NBI. Yun ang gusto nila. At sige, pumunta ako doon. Iyak na iyak yung kanyang anak. Meron na kaming video. Sabi namin sa kanya, kung gusto mong bumalik doon, walang problema, balik ka. Sabi niya, ayaw ko talagang bumalik. Sabi naman, bakit naman? Kasi mahirap ang buhay. Recorded yan? May video yan? Yeah, may video Yung yan. usapan Pwede ninyo? namin i-play dito ngayon. I-play natin. Ngayon, i-play sige, natin. sige, ipatuloy Ibigay ko. sa secretary. Sige, continue. Ibigay Continue. natin. Yeah. After that, Mr. Chair, kasi pumunta yung kanyang mother, ito yung pinaka-thrilling, Mr. Chair. Huwag daw kasi minor na yung bata. Kasi makikita yung cover. bata. Po, sir, Nakita yung minor po video. kasi yun, sir. Huwag muna kasi makikita. Sige, Wag ipatuloy muna. ko na lang muna. Kasi Ipatuloy. yun. Patuloy ka Patuloy ko na lang muna. Sige, sige. Umuwi na kami kasi pumunta yung nung nakarating na ako doon, bumalik yung kanyang younger sister, dala na yung pulis. Kasi gusto nang tiyahin yung bata na kunin talaga yung bata through the police. Ang pulis naman tinanong yung bata, ganun pa rin, iyak ang bata na hindi talaga siya bumalik. So andun. So umuwi na kami kasi ayaw ng bata. Tumawag na naman yung kasama nila. Sir, pumunta ka dito kasi andito yung grandmother, yung nanay na niya. Kasi forcibly, kinaladkad yung bata palabas sa safe house. At saka yung bata, pagdating doon sa labas, tumakbo at the darkest hour of the night. So yun na nga, buong pwersa ng PNP, hinanap siya kasi baka tumalon sa dagat kasi very dark yun. Tumalon sa dagat, baka tumalon. At saka, maraming naghanap. Kami kinakabahan na baka ano nang nangyari. Andun, mga ilang oras, nakabalik na, yung bata pala, nakatago doon sa isang malaking punuan in front of the Balangay Hotel. Makikita sila ng bata pero talagang nagtago siya. Ang pulis, nagkaroon siya ng ideya na nag-flashlight siya dito para makita ang mukha ng pulis na pulisya. So lumabas yung bata. So nung nakita namin yung bata, sabi, anong nangyari? Bakit kayo pumiglas? Sabi niya, ayaw ko talagang bumalik doon. Kaya nga, sinabi ni Mayor, sige, isama na natin ito. Sinabihan ng MSWDO, isama na lang ito sa mga bata kasi ayaw na niyang bumalik doon. April 11. Yun na nga ang May 11. May 6 yung sinabi kong forcibly kinuha ng grandparent. May 11, ito na yung sinabi niya na pumunta sila sa opisina ni Mayor kasama yung kanyang grandmother, ay yung mother niya, grandmother ng bata. Andun ang kami, MSWDO, andun yung police. Tinanong talaga, kasi gusto nilang kunin ang bata. Sabi nila, sa ayaw ninyo, sa gusto, kunin namin ang bata. Sabi niya, ano ba? Sabihan ng anak niya, ano ba? Sa akin ba raw, kay Mr. Sangko kakampi, or sa amin na parents mo? Sabi ko sa kanya, hindi naman tamang tanong yan. Ang itanong sa bata, kung ipatuloy ba niya yung kanyang testimony? At sabi ni Mayor, o sige, ma'am, tanungin mo uli yung bata. Sabi niya, o sige, ituloy mo ba yung testimony mo? Sabi ng bata, ituloy ko. Tinanong namin, bakit ituloy mo? Kasi gusto ko na sa pagtestimonya ko, bababa na yung aking mga parents doon sa kapihan para magkasama kami dito sa Kabayanan. So yun ang nangyari. After that, nag-file sila ng petition for the issuance of habeas corpus. Ayun na nga,
pinaboran ng korte. Pero hindi talaga totoo na kinuha yung bata. Yung bata talaga ang nagboluntaryo, napunta doon, at saka yung traumatic experience na nagpumiglas at hinahanap ng mga pulis. Yun ang totoong nangyari, Mr. Sir. Mr. Chair. Thank you. Go ahead, Senator Risa. Go ahead. Salamat kayo, Mr. Chair. Ma'am, nung nagsasalita po si Mr. Sangco, pagdating dun sa parte na sinabi nung anak niyo na ang gusto niyang mangyari kaya siya magpapatuloy, ay pati kayong mga magulang niya ay bumaba na at magsama kayo sa baba. Nakita ko po kayong tumatango. So, alam niyo po ba yon? At sumasang-ayan po ba kayo dun sa anak niyo? Yun po yung sinabi talaga ng anak ko nung panahong yun po talaga, ma'am. Totoo po yung sinabi ni Mr. Idelito Sangco. Yung sa akin lang po, ma'am, yung kinagugulat ko lang po talaga. Bakit ayaw na po? Kung gusto po ng bata bumaba kami, no? Ganito yun. Pag gusto ng bata, anak ko na bumaba kami, bakit ayaw niyang lumapit sa amin? Yun ang tanong ko. Bakit ayaw niyang lumapit sa amin? Kahit sa tatay ko nga ayaw niyang lumapit. Yun ang tanong ko talaga. Master Tanungin Chair. mo sarili mo. Sige nga. Yung sinabi- Bakit ayaw na lumapit? Yung sabi ko, bakit ngaman na ngadili naman ka na mo? Walang iba makakasagot niyan. You, being the mother, you answered your own question. Yes, Bakit sir. ayaw ng anak mo sa'yo? Sige nga. Nung nagtanong po ako, sir, nung sabi niya, kasi nga, meron daw silang pinangako sa kanya. Gusto niya daw kasi magkaroon ng bagong cellphone. Kasi yung cellphone niya, na binigay ko kasi hindi po pwedeng lagyan ng SIM kasi sira Sige. po yung lalagyan Mr. ng SIM. Chair. Yun po talaga yung... Mr. Chair, Yes. quick follow-up lang. Ma'am, sorry. Contradictory po yung kasasabi nyo lang ngayon sa sinabi nyo kanina. Kanina po, sumang-ayon kayo at sinabi nyo sa sarili nyong bibig, labi, na naniniwala kayo sa sinabi ng anak nyo na kaya niya ginagawa niya ay dahil gusto niyang bumabaring kayo nung asawa nyo at magsama kayong lahat na pamilya rito. Ngayon lang sabi nyo dahil sa cellphone. Baliktad Hindi po yun. po, ma'am. Yung sinabi po yan talaga ng anak ko, doon po talaga nung pagkakaharap po namin sa opisina ni Mayor. Sinabi po talaga yun ng anak ko. Yun po talaga. Totoo po sinabi yun talaga ng anak ko. Nung kalaunan, nung nakuha namin siya, tinanong ko siya, bakit sinabi mo yun? Yung sabi niya kasi, nay, pinangakuhan kasi kami, bibigyan kami ng cellphone. Kaya gusto ko talagang tumistigo kasi gusto ko magkaroon ng cellphone. Dali lang ha. Mr. Sandali. Chair, dagdag Yeah. lang na follow-up, sorry. Yeah. Kahit pagbalik na lang po ni Miss Lovely, dahil binanggit din po ni Ma'am si Miss Lovely. So itanong ko rin po, ano yung totoo? Sige. Tulad nung tanong natin kay Mr. Sam. Cellphone. Mr. Chair, Pinarilisan niyo ng cellphone? Hindi po totoo, sir. Ha? Bakit kami mag-offer ng cellphone? So, sino nag-imbento ng istorya ng cellphone? Sila. Kasi yung anak naman nila, niya, ang nagboluntaryo na mag-testify. Sinabihan pa nga namin, kung talagang gusto mong sumama sa parents mo, wala talagang problema ang LGU. Ayaw talaga niyang babalik. So bakit sabihin cellphone? Wala talagang... Sige. Hindi talaga. Alam mo, Mrs. Pebelen Cobilianis, Yes po, sir. ako ha, magprangkahan lang tayo dito. Ako'y between kahit sino man, kahit sino, walang iba para sa akin, walang iba dapat mag-alaga ng kanyang anak kundi yung mother. Yun nga po. Kaya ang puso ko na sa iyo being a mother, ha? Pero naman sana ako makiusap lang rin ako sa iyo na magsabi tayo na totoo dito, ha? Huwag tayo mag-imbento ng istorya dahil ang puso ko talaga na sa iyo being the mother. Kahit saan kayo pupunta, magsama kayo sa anak mo, wala akong problema diyan kasi anak mo 'yan. Pero magsabi lang tayo ng totoo para magandang resulta ng investigasyon natin dito, ha? Yun po talaga, hindi naman po ako nagsabi nun, sir. Nung anak ko naman po yung nagsabi. Siya nagsabi. O yun sabi niya. Kasi, hindi ko naman po, mahal na mahal ko po talaga yung anak ko. Sino pa po naman yung inang gustong ipapwersa yung anak mo? Sino pa po naman po yung inang gustong saktan ng anak mo? Wala naman po sigurong inang gustong manakit sa kanyang anak. Bakit ma'am, meron po bang nagpapwersa sa anak nyo or meron po bang nananakit sa anak nyo? Yung sabi po kasi ni sir, pinipwersa daw yung sa nanay ko. Yung nanay ko, mahal na mahal po yung mga anak ko.
Sige po, ma'am. Pero, Mr. Chair, follow up din lang kay ma'am. Miss Lovely, binanggit ang pangalan niyo kanina. So ano ba yung totoong pangyayari mula sa perspektiba niyo? Ay, hindi po yung totoo na binalik-balikan ko yung anak niya. Kasi po nung nalaman ko po na yung nangyari sa kasama namin ni Randolph po, Balbarino at ni Ate Jackie na yung spouse na ay ipinares ni Senyor Aguila. Doon ko po na-realize sarili ko na ilan pa pong pamilya ang mawawasak. Kasi based in my experience po, Senator, yung nakakatandang kapatid ko po ikinasal forcefully doon ni Senyor Aguila at ginawa niyang staff ng Agnos. Kaya yun po yung parang naging trigger sa akin. Ayaw ko nung maulit. Ayaw ko nang may ibang anak na naman ang makakaranas. Kasi yung dalawang anak ng nakakatandang kapatid ko, 9 years old, iniwan niya doon sa Socorro, sa Patag po. Lumaki silang walang ama. Nung bumaaba ako, tinanong nila, bakit hindi mo tita dinala yung ama namin? Hindi na namin siya nakita. So hindi po yung totoo. Nag-usap kami ng mother niya about sa pagpatawag ng mga witness na galing sa kapihan ng LGU. LGU, sabi ko, attend ako ngayong April 19 na. Sabi niya sa akin, anong meeting? Pinapatawag yung galing dun sa kapihan, kung sino lang yung gusto pumunta. Sabi niya, galing din ako sa kapihan. Na-shock pa nga ako kasi hindi ko siya talaga, nandun siya, pumunta siya dun kasi mathaba na yung buhok niya. Sabi ko, dun ka pala galing sa kapihan, ilang taon ka nun? Hindi lang ako umabot ng taon. Yung ko, kisabay mo bata dito, nangutan ko, sino yung anak mo? Si Fibilin daw. May apo siyang bumaba, tumakas, dalawa. Lovely. Mr. Mamerto. If I may, Mr. Chair. Sandali lang ha. I would like to inform you that we are after your welfare. If you feel dizzy, you feel your health is failing, huwag ka mag-hesitate na sabihan yung Sergeant at Arms, yung USA, na pumunta ka sa clinic. O, gusto mo na pumunta clinic ngayon? Yes, before I pass out, sir, Your Honor, please allow me to say something. Sige, go ahead. I'd like to thank the Committee on Public Order of the Senate for calling us here to ventilate the issues being charged against us. Actually, I was not initially I was not inclined to come because as I said, I am already 80 years old and 82 years old, and then I am suffering from several maintenance, several illness. Meron pa akong BP for the last 40 years. Hypertension, mayroon din akong kidney trouble. At lalo na po, maski ngayon, Mr. Chair, hindi ko kayo mabisto kasi may katarak ako. I'm scheduled for operation next month. Pero pinilit ko magpunta rito para po as compliance ng order ng Senado. Pero ang masabi ko lang po, actually, I am deeply frustrated and hurt on really what happened because I did not expect those allegations will come out when in fact we were just doing the best for our children, especially on cultural development. Kaya po kung sakali po kung ano man po ang mangyari sa akin po, ang masabi ko lamang po, thank you very much for this opportunity. But I will always pray that I will begin enough time so that I can continue defending my honor, my integrity of my family and the whole association. I know my end is near, but I still pray that God will give me a longer life to prove to all and sundry that what we were doing were for the good of everybody. Doon lang po sa amin na makita ninyo ang tunay na bayanihan as a way of life. Doon lang po kami nagbibigayan for the last many years. That's why we instituted many programs. But contrary what they have been saying, we are just very sorry, Mr. Chair and honorable members of this body,
that during the deliberation, parang sila lang po ang pinakinggan. Marami kaming gustong magsalita. And then, and most of all is, wala kaming pira na pagpunta rito. Nag-uutang po kami. Ang mga abogado namin, sila lang I ang would like nag-practice sa to kanila. respond right away, na sinabi mo, sila lang pinapasalita namin. You're given enough time. At sabi ko pa nga, kanina pa, sinasabi ko sa iyo, I will give you all the time. After, alam nga naman, mauna ang depensa bago Yes po, ang yes po. allegations. Una natin pakinggan yung allegation bago yung depensa ninyo, di ba? Kaya nga, Yes po. I felt na kailangan mong sumagot kaagad, pinuputol ko yung kuan, pinapasagot kaagad ko kayo, yung side niyo, tinatanong ko kayo. Lastly po, We will give you all the time, huwag ka mag-alala. And if you say that you are doubly frustrated because of these allegations, kami din, membro ng committee, we are tenfold frustrated by these allegations. Bakit ito nangyayari? O mayroon tayong kasabihan na kung if there's smoke, there's fire. Di ba? Hindi ba natin sinasabi na inimbento yung fire? Merong smoke. So, nag-imbestiga kami ngayon dito. Kung frustrated ka, frustrated rin kami. Pareho tayong frustrated. But nevertheless, we admire your respect and courtesy to the Senate na pumunta ka dito. Otherwise, magkahamunan tayo dito, pa-issuehan ko kayo na sa pila kung hindi kayo pumunta at talagang pupuntahan namin kayo doon para arestuhin kung ayaw nyo pumunta dito sa investigasyon na ito. So, salamat at Thank you po. pinaunlakan ninyo yung aming imbitasyon. Maraming salamat. thank you po. Ang hiling po naman namin kung pwede po matapos ngayon kasi kung extend pa ito, ano pang mga schedule, paano kami makabalik po? Sige lang. Right now, your status is the four of you are cited in contempt and the chairman has already ruled your citing in contempt, so you have to remain under the physical custody of the office of the Sergeant at Arms of the Senate. And the committee will rule depending on the result of the next hearing. You are being cited in contempt. Kaya po, sabi ko lamang po na I hope the chair will consider my physical condition because actually I have even been very selective of my food and ang problema namin kung tatagal pa dito, paano kami makabalik? Wala kaming pera, lahat po kami ay mga civilian. Yep. I will consider. Relax ka lang dyan. Salamat po. I will consider. Pag-usapan namin yan. Meantime, punta ka muna sa clinic para ma-check up ka. Senator Risa, you want to continue with Lovely? Meron ka pa bang idadagdag, Lovely, sa nangyari Yun sa pong- pagitan nyo nung anak ni Miss Cubillanes at yung iba pang mga Apo, bata? yung pong lula nung bata po, nanay ni Evelyn Cubillan, yung nagsabi sa akin na yung dalawang apo niya is nakatakas na at nakapag-enroll na sa high school po. Pinag-aral niya, hindi ng nanay. Siya yung nagtustos ng dalawang apo niya. Yun yung sabi ng lula. Tapos sabi ko, sinong apo to? Hindi ko po kasi yan kilala yung anak niya, personally. Yes po. At doon nakita ko yung bata, nalaman ko na classmate yun ng kapatid ko. Classmate pala yun ng kapatid kong babae na andun ikinasal ni Senyor Aguila sa kapihan. Doon ko nalaman at nakita, ikaw yung classmate ng kapatid ko. Sabi niya, ating, ilang taon ka doon noon sa kapihan? Bago lang akong bumaba ate. Sinabi ko sa kanya, willing ka bang magsalita doon sa conference na ginagawa ng LGU Task Force? Sabi niya, ate, tawagan mo lang ako kapag magsisimula na. Kaya nung simula na yung investigation, nung pagpatawag sa amin ng LGU, tinawagan ko. Kung willing kang pumunta dito, kung ayaw mo, wag kang pumunta. Pero nung simula na po yung conference po, pagtatanong ng LGU, mga hapon na yun, dumating siya. Yun sabi ko, willing talaga to kasi dumating. Tapos nung pumunta yung NBI May 4,
hindi ko talaga siya tinawagan. Siya yung mismo kumontak nila Jane kung nasaan na sila kasi pupunta siya at magwi-witness siya. Yun po. Once ko lang po siyang nakausap. Yun ang totoo. At nung pumunta siya nung May 6, na humiyak siya, nandun po ako doon kasi in custody na po kami ng LGU kasi humingi po kami tulong ng LGU kasi ako po, wala po kaming bahay, sir, na kasi hinaharas na ako ng pamilya ni Febilin. Pinupukpok yung dingding, pinagsasalitaan kami ng masama kasi pinilit ko daw yung apo niya, hindi na makikinig sa kanya. Yung mga anak ko natatakot po, ayaw nang lumabas ng bahay kasi hinaharas po kami ng pamilya nila. So, ayun po, humingi ako ng tulong sa LGU na ayaw ko nang maging kapitbahay yung ina niya kasi ako yung inaaway. Hindi ko naman pinipilit yung anak niya na tumistigo. Ang reason pala po, nung pumunta na ako dun ng safe house, sabi ng apo niya, nung bata, na pinapagalitan siya ng lula niya kasi gusto daw ng lulo niya na i-recount yung witness niya, yung affidavit niya kasi nagalit yung mama niya nung malaman na kasali siya sa mga witness. Yun pong nangyari, Senator. Kaya yung lula niya, yung tita niya, kapatid ni Febilin, pumunta ng safe house. Kinuha si Dana, inasak po talaga kami kasi nung unang katok niya, sabi niya, nasan si Dana? Sabi ko, nasa taas. Hindi naman siya galit. Tapos sinabihan ko yung kasama namin na, pababain si Dana, nandito yung tita niya, kakausapin na siya. Tapos bumaba siya. Pag open pa lang po ng door, sinampal siya ng tita niya. May video po kami. Umiyak yung bata, tapos ilang hakbang po paatras sa tita niya kasi natakot na yung bata. Doon yung bata umiyak at hindi na sumama kasi natatakot siyang saktan kapag hindi niya i-recount yung witness niya, yung affidavit niya sa NBI. Yun pong totoong nangyari po, Attorney. Senator, sorry po. Okay, salamat kayo, Miss Lovely. Sa mga parents nandito ngayon, ha? Mahalin ninyo mga anak ninyo. Ha? Alagaan yung mga anak ninyo. Bigyan nyo ng magandang kinabukasan. Paaralin ninyo. Diba? Hindi naman po yung anak namin investment, sir. Lahat tayong parents, yan ang pangarap natin. Mabigyan ng magandang buhay ang ating mga anak. Totoo. Lalong-lalo na tayo, pareho tayong galing sa mahirap. Ako, ayaw ko makaranas yung mga anak ko ng dinaranasan ko, na hirap sa buhay. Kaya sana tayo, mahalin natin mga anak natin. Senator Risa? Sir, Yes. yung sinabi po ni Miss Lovely, may affidavit na po yung nanay ko nasa namin legal counsel. Tsaka kung hindi nyo po itatanong, magkakilala po talaga kami kasi relatives po yung nanay ko at yung nanay niya. Sang ko yung middle name ng nanay ko, sang ko din po yung nanay niya. All in the family. Maliit na lugar lang naman yan, Socorro. Di ba? Yeah. Okay. Senator Risa. Ba't po kayo naiiyak, Ma'am Cubillayanes? Masakit po kasi ngayon. Kami pong taga-isla ng harap-harapan ngayon. Nung dating meeting ng organisasyon namin kasi nung nagsimula po talaga yung Socorro, buo po yung bayanihan. Masakit lang po talaga isipin na kahit sila kamag-anak ko, malayong kamag-anak nga lang, yung si Mayor, Sir Titing Sangko, si Sir Attorney Dan, kami po ngayon ang harap-harapat. Kaya nga po, Mr. Po Chair. talagang masakit po talaga. Opo, naintindihan ko po yun. Siguro, napakaraming issue ang lumabas ngayong maghapon so far and baka matagal pa bago ma-resolve. Pero siguro kung umabot sa ganito, palagay ko lang ay dahil din yung pinaka-vulnerable, pinaka-precious na mga miyembro ng sa kapihan sa SBSI ang nasaktan, yung mga bata. Palagay ko walang komunidad na pwedeng hindi mahati o hindi mag-away-away kapag yung mga bata na ang hindi na po proteksyonan. So baka sa kanila rin po yung simula nung
yun, yung pagtigil ng pag-iyak ng lahat, kung gawin natin yung tama alang-alang sa kanila. Yun iwan ko na lang dun po sa inyo, Ms. Cobillanes. And Mr. Chair, yung pending ko na lang sa DSWD, ma'am,